Akala ko ako ang anak na ipagmamalaki niya, hanggang sa isang araw, narinig ko ang nakakagulat na lihim ng aking ama sa harap ng buong pamilya. Ako si Leanne, isang 27 taong gulang na babae na buong buhay kong sinubukan maging anak na magpapasaya sa aking mga magulang. Lumaki ako sa isang bahay na puno ng sigawan, sama ng loob at mga salitang hindi ko kailanman makakalimutan. Ang tatay ko, si Ramon, ay isang taong kilala sa labas bilang mabait at responsable. Pero sa loob ng aming bahay, ibang tao siya. Kapag may bisita, lagi niyang sinasabi, "Ang anak kong si Leanne, pinakamalaking biyaya sa buhay ko. Pero kapag kami na lang, wala kang silbi. Pinag-aaral kita para may maipagyabang ako, hindi dahil mahal kita." Masakit. Sobrang sakit. Dahil ang taong inaasahan mong yayakap sa'yo, kapag umiiyak ka, siya rin pala ang dahilan kung bakit ka umiiyak gabi-gabi. Ang nanay ko naman na si Maribel, tahimik lang palagi. Kapag naririnig kong sinisigawan ako ng tatay ko, sasabihin lang niya, "Anak, intindihin mo na lang ang tatay mo." Ganyan talaga siya. Pero sa puso ko, palagi kong tanong, kailan naman ako maiintindihan? Lumipas ang mga taon. Nag-aral ako ng mabuti. Nagtrabaho ako. Hindi dahil gusto ko lang magkaroon ng magandang buhay, kundi dahil gusto kong patunayan na mali ang lahat ng sinabi nila tungkol sa akin. Isang araw, na-promote ako bilang manager sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Masaya ako. Unang pumasok sa isip ko ang pamilya ko. Sabi ko sa sarili ko, sa wakas, baka ngayon proud na sila sa akin. Kaya nagplano ako ng simpleng dinner. Inimbitahan ko sila. Pagdating nila sa restaurant, nakangiti ako habang hawak ang certificate ng promotion ko. "Ma, may sasabihin ako." Napatingin sila. Na-promote ako. Manager na ako. Akala ko sasabihin nila, "Proud kami sa'yo." Pero ang unang sinabi ng tatay ko ay, "Manager." At iyon na. Akala ko ba magiging mas mataas pa? Ang yabang mo naman, parang kung sino ka na. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakita kong umiiyak siya. "Leanne." Hindi ako nagsalita. Galit ako sa sarili ko. Hindi dahil wala kang kwenta kundi dahil ikaw ang naging salamin ng lahat ng pagkukulang ko. Tahimik ang paligid. Lumaki kang hinahanap ang approval ko. Pero ako mismo ang sumira sa tiwala mo. Hindi ko alam kung yayakap ako o lalayo. Dahil ang sugat na ginawa ng isang salita. Minsan, mas matagal gumaling kaysa sugat sa katawan. Lumipas ang mga buwan. Hindi agad naging perpekto ang lahat. Hindi dahil nagsorry siya ay nawala na lahat ng sakit. Pero natutunan kong may dalawang bagay. May mga magulang na nasasaktan din at hindi alam paano ipakita ang pagmamahal. At may mga anak na kailangang piliing huwag dalhin ang sakit ng nakaraan sa buong buhay nila. Isang araw, tinanong ako ni Papa, "Mapapatawad mo ba ako?" Tumingin ako sa kanya. "Papinapatawad kita. Pero hindi ko kakalimutan." Dahil ang sakit na pinagdaanan ko ang nagturo sa akin kung paano maging mas mabuting tao. Tumango siya habang umiiyak. Moral lesson. Hindi lahat ng pamilya ay perpekto. May mga sugat na nanggagaling sa taong pinakamalapit sa atin. Pero tandaan, ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa dugo lamang, nasusukat ito sa respeto, pag-unawa at kakayahang aminin ang pagkakamali. At kung ikaw ay nasaktan ng sarili mong pamilya, huwag mong hayaang ang galit nila ang maging pagkakakilanlan mo. Dahil minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang patunayan na mali sila, kundi ang patunayan sa sarili mo na kaya mong maging mabuting tao, kahit dumaan ka sa isang masakit na tahanan.